itong palasyo tiniyak ho ang maayos na paggamit ng 2026 national budget. Sa gitna pa rin yan ng mga pagkwestiyon, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tutuldukan na ang palakasan system sa mga farm-to-market roads. May buong detalye dyan si Bombo Annalise Soberano. Tiniyak ng Malacanang na maayos at wasto ang paggagamitan sa 2026 national budget, lalo na ang unprogrammed appropriations sa gitna ng mga batikos mula sa minorya na mistulang ito'y nagiging modernong pork barrel. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, bahagi ng trabaho ng oposisyon ang magtanong. Ngunit iginiit niyang kailangan ang program funds, lalo na sa mga kalamidad kung saan nauubos na ang pondo para sa National Disaster Risk Management. Dagdag pa ni Castro, hindi basta-basta inilalabas ang mga pondong ito at mahigpit itong binabantayan. Sinabi pa ni Castro na mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nag-utos ng investigasyon sa mga irregularidad sa paggamit ng pondo. Kaya't mas lalo raw pag-iingatan ang budget upang masiguro na hindi ito masasayang. Pinaalala din ni Castro na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. din ang nagpapaimbestiga patungkol sa mga maanumalyang paggamit ng pondo, lalo na itong flood control projects. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa pagtatanong ng Bombo Radio. Action lang po from the Palace. Inaprubahan na po kasi kahapon ng Kamara ang 2026 national budget at to be transmitted na po ito sa Senate para sa kanilang pag-aproba din, and then magbabaycam na po sila. Sa kabila po ng pagmamalaki ng Kamara na ang 2026 budget ay tugon sa tunay na pangangailangan ng mamamayang Pilipino, marami pa rin kumukwestiyon po sa nasabing budget, lalo na po yung mga nasa minority. Lalo doon po sa unprogrammed appropriations na tila ginagamit po daw na parang pork barrel. Thank you po. Siguro po trabaho naman po talaga ng mga oposisyon na sila ay mag-object kung sila may nakikitang mga issue. Pero sa palagay po at sa tingin ng pamahalaan, lalo-lalo na po ng DBM, sinasabi po natin ang budget, lalo-lalo na po sa unprogrammed appropriations, ay kinakailangan po. Lalo-lalo na po ito. Hindi po ba nagkakaroon po tayo ng sinasabi natin magkakaroon ng pag-deplete ng funds ng NDRRM dahil sa maraming nagiging kalamidad sa ngayon. Sa ngayon po, kapag ka po na-deplete yan at naubos na po ang contingent funds, dyan po naman kukuha sa unprogrammed appropriations mula sa SAGIP. Kaya po, tandaan po natin, kahit po ito ay nasa unprogrammed appropriations, iingatan po ang budget na to at hindi naman po agad ito mailalabas para katakutan nila at sasabihin magiging pork barrel lamang. Ngayon po, sabi nga natin, ang Pangulo mismo ang nagpapaimbestiga patungkol dito sa mga maanumalyang paggamit ng pondo para sa flood control projects. Mas lalo pong pag-iingatan ng Pangulo ang budget na ito para po mas maging maganda at hindi malustay ang pera kung saan-saan. Salamat. Samantalang, tutuldukan na rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang palakasan system sa mga farm-to-market roads. Ginawa ng Pangulo ang pahayag sa gitna ng ginagawang investigasyon ng pamahalaan sa 105 milyong halaga na umanay ghost projects ng farm-to-market roads sa Mindanao. Sa pahayag ni Pangulong Marcos sa Union Water Impounding Dam sa Claveria, Cagayan, sinabi nito na lahat ng mga gagawing farm-to-market road ay uobligahin ng magkaroon ng National Master Plan sa halit na political connections o mga kaalyado sa partido politikal. Hindi na anyo magiging kagaya ng dati na idadaan sa palakasan, kaibigan, kapartido o mga proyekto kahit walang plano. Ayon sa Presidente, kinukonsulta na niya ngayon ang administrasyon, ang mga gobernador at mga mayor para i-validate ang mga farm-to-market roads roadmap para masiguro na ang mga proyekto ay base sa aktual na demand at hindi isang political patronage. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At yun ang isinusunod natin na plano. Hindi lang yung kagaya ng dati na palakasan lang, nakikiusap lang, lagyan ko yung farm-to-market road dito. Pag medyo kaibigan, pag medyo kapartido, sige, approve.
walang plano. Kung minsan kung saan napupuntang farm to market road na hindi naman nakakatulong sa ating mga magsasaka. Kaya ito inayos na natin, ginawan natin ang sistema para lahat ng ilalagay nating farm to market road ay makakatulong sa mabilis na pagdala ng inyong ani sa ating mga palengke. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula sa Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.